Masayang araw po, mga ka-PL. Akala siguro ni Erwin Tulfo, lusot na siya, mga kababayan. Kanina po, sa pagbusisi sa panukalang budget ng Senate Electoral Tribunal, mga kababayan, aba, nabunyag po o naungkat uli itong nakabinbin na co-warranto case laban po kay Senator Erwin Tulfo na inihain po ni Bertini Cataluna Causing o mas kilalang Toto Causing. Matagal na po ito, mga kababayan. Noong Hulyo 15 pa po ito. Itong taon na ito, 2025. Hulyo 15 pa po ito. Inihain ni Toto Causing, mga kababayan. No? Pero natakpan na po ito ng kung ano-anong issue. Kanina, naungkat po. Pag ito, napatunayan, mga kababayan, na itong inihain ni Toto Causing na co-warranto dahil nga dito sa kaduda-dudang citizenship ni Erwin Tulfo, sibak siya sa pwesto. Sibak sa pagiging senador, mga kababayan. Pababawasan po ang mga lobender. Pero, kapag nalusutan niya po ito, mga kababayan, ay, believe na ako. Magaling na lobender talaga sila. O, ito po yung video, panoorin po natin, pero basahin ko po muna itong caption. May nakabinbin na co-warranto case laban kay Senator Erwin Tulfo na isinampa noong Hulyo 15, 2025 dahil sa umano'y issue ng citizenship. Yun na nga. American citizen pa di umano itong si Erwin Tulfo. Kaya naghain ng petisyon itong si Toto Causing ng co-warranto. Ito ang nabunyag sa pagbusisi sa panukalang budget ng Senate Electoral Tribunal o SET para sa 2026. Bagamat hindi pinangalanan ni SET Deputy Secretary Eleanor Francisco Anunciacion kung sino ang tinutukoy, lumabas sa ipinakitang slide presentation ng SET na ang petisyon ay inihain ng disbarred lawyer na si Bertini Cataluna Causing laban kay Senator Tulfo, mga kababayan. Ito po muna yung video. Panoorin ho muna natin, mga kababayan, bago po tayo magbigay ng ating maikling komento. Ito na ho. The Senate Electoral Tribunal. Good afternoon, Your Honor. Senator Win Gatchalian, Chairperson of the Committee on Finance. Good afternoon, fellow public servants. I am Attorney Eleanor Francisco, the Deputy Secretary of the Tribunal. Your Honor, before I begin, our Honorable Secretary conveys his regrets for not being able to attend today, for he is on personal leave. But he expresses his warm wishes to the body, and he would have personally preferred to be here, Your Honor. So for the Senate Electoral Tribunal, we would like to emphasize that for this year, January to September 2025, we have accomplished the following activities. Pending right now is a petition for co-warranto. So for case adjudication, we have a petition for co-warranto against one of the members of the Senate filed on July 15, 2025 on the ground of alleged ineligibility due to citizenship. And then on August 5, 2025, the tribunal appointed a new secretary of the tribunal. And as of September 23, 2025, the following members of the Senate took their oath of office as members of the tribunal. Senators Pia S. Cayetano, Senator Francis Kiko N. Pangilinan, Bam Aquino, and Alan Peter
Cayetano. For this year, the tribunal convened and conducted 2 tribunal sessions on August 15 and September 24, 2025. Okay. I would not discuss the other accomplishments of the various service groups of the tribunal, as it will entail a very lengthy discussion. Tapos ang yabang ni Erwin Tulfo, mga kabayan. Sana mabuksan ulit ito, mga kababayan, sana, para mabawas-bawasan naman. Naman po ang mga law bender na mga mambabatas ay napakarami ho niya nila sana naman na wag tong palagpasin, no? Sana ituloy-tuloy o buksan ulit ang pagdinig dito sa nakabinbin na na co-warranto case kay Erwin Tulfo para magkaalaman kung paano siya ipagtanggol ngayon ng kanyang mga katropa na mga kapwa niya law bender, mga kababayan. Kaya pala, lakas ng loob itong mama na ito na sometimes, you need to bend the law. Sabi niyang ganun, mga kababayan. Kaya pala, doon pala siya humuhugot ng kanyang hugot, mga kababayan, sa sinasabi niyang bend the law. Kasi nga siya American citizen, ngayon gusto niyang maglingkod sa bansa, mga kababayan, no, para maging senador, kinakailangan baluktutin ang batas. Hayaan mo na yung pagiging American citizen ko. Baluktutin na natin ang batas. Huwag mo na intindihin yan. Importante, maging senador ako. Hindi nga maaari yan Di ba? Hindi maaari yan. Kaya kinakailangan talagang masibak ito si Erwin Tulfo, mga kababayan. Pag itong issue ni Erwin Tulfo, mga kababayan, hindi pa po ito masolusyonan. Mahirap na pong pagkatiwalaan ang batas sa Pilipinas, mga kababayan, kasi balo-baluktot na. Balo-baluktot na. Di ba? Anong ginawa nila? Sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, baluktot din ang patas nun, mga kababayan Hindi naman dumaan talaga sa tamang proseso yun Kay Pastor Apollo Kibuloy, na lahat ng mga paratang sa kanya, ibinasura na, binuksan, binuhay. Ngayon, nasa piitan ang dalawang magkaibigan, Duterte at Kibuloy. Di ba? Basta Marcos ang Pangulo, bend the law. Ganyan ang mangyayari sa Pilipinas, mga kababayan. O di, mag-abang-abang na lamang po tayo kung ano po ang kaganapan dito sa nakabinbin na inihaing reklamo o petition kay Erwin Tulfo. No, makikibalita tayo sa mga susunod na araw. Ngayon kung hindi, siyempre kakalampagin natin sila. Kamusta na? Hindi nyo na nga maipakulong yung mga magnanakaw na mga mambabatas. Yung mga pinangalanan ng mga resource person. Pati ba naman itong si Erwin Tulfo na dual citizen? O American citizen na lang. Huwag na lang sabihin dual. Kasi hindi naman tayo siguradong Pilipino pa ba itong taong ito. No? Baka American na lamang po hinahawakan itong citizenship, mga kababayan. No? Bagay, hindi na ho natin alam yung totoong istorya ng buhay niya. Pero may issue siya sa kanyang citizenship. Kaya mayroong naghain sa kanya ng co-warranto case. Di ba? O di mag-antabay ho tayo, mga kababayan. Ito pa isang balita. Idagdag ko po ito, mga kababayan. Di ba nag-viral po sa social media, yung nag-photo ops po yung mga leader sa Kuala Lumpur, mga kababayan, na wala si Bongbong Marcos.
Di ba? Hinahanap siya ng ating mga kababayan. Nasaan yung presidente? Sa panahon ng kalamidad, wala siya. Tagal niya dumating. Mapabagyo man o mapalindol, ang tagal niya dumating. Nauunahan pa siya ng mga tulad ni Mayor Baste. Ayan, mga mayor lang, nauunahan pa siya. Nauunahan pa siya ni BP Inday Sara, no? Tulad nung sa Cebu. Ilang araw bago siya pumunta. Wala na, nakapaghatid na ng tulong ang mga taga Davao at ang OBP. Nakapagbigay na ng tulong, pero yung presidente tulog pa rin. Di ba? Ganun din, yung lindol din sa Mati. Ang tagal niya rin rumusponde. Pati ba naman sa photo ops? Hindi pa masilayan ang usap-usapan pala doon, mga kababayan, Maliban doon sa ibinulong sa akin na nag-away di umano itong mag-asawa dahil doon sa pinagchismisan yung bracelet nung babae, hindi di umano pinasali ng mga leader sa photo ops. Nakakahiya ho yun, mga kababayan. Ngayon, meron pong palusot si Auntie Claire. Ito po ang palusot ni Auntie Claire, mga kababayan, para hindi mapahiya yung amo niya. PBBM, nasa meeting, kaya di nakasama sa group photo. Sino ka-meeting niya? Yung iba, nagpipicture-picture na. Sino ka-meeting nito? Baka naman hindi ka-meeting yung ginagawa ni Bongbong Marcos. Baka kahit-hitan. Kahit-hitan. No. Nilinaw ni Palace Press Officer Jose Claire Castro ang dahilan kung bakit wala si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa group photo ng mga ASEAN leaders. Ang bagong halal, kasama ang bagong halal na unang babaeng Prime Minister ng Japan na si Sanai Takaichi sa ASEAN-Japan Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia noong Oktubre 26. Ayon kay Claire Castro, dumalo ang Pangulo sa summit, ngunit hindi lamang ito nakasama sa photo opportunity dahil abala pa umano sa isang extended bilateral meeting kasama ang United Nations. Talaga lang Totoo naman, mga kababayan. Kasama niya nga yung mga taga United Nations, pero alam niyo po ba kung ano ang nangyari dito sa sinasabi ni Claire Castro na extended bilateral meeting? Meron po akong video ipapasilip sa inyo, mga kababayan. Maikli lang po ito. Panuorin po natin kung paano siya tratuhin ni Donald Trump. Akala ko ba magkatropa sila? Bakit parang tinatabla na siya? Mga kababayan ni Donald Trump. Tinatabla na siya. Hindi nga siya pinansin Ni kalabit man lang, gano'n. Hindi nga, ganyan, Hindi man lang kinalabit ito pa. Wala po ang Pangulo sa photo ops. Ito sabi ni Auntie Claire, Pero, umattend po siya sa summit. Siyempre, dahilan niya na lang yan, mga kababayan. Posible. Dadalo ka sa summit, hindi mo alam ang susunod na gagawin ninyo o ang susunod na agenda. Merong listahan yan. Naka-itinerary yan. Ultimo nga pagkain nyo Kakain kayo ng ganitong oras, matutulog kayo ng ganitong oras, uuwi kayo ng ganitong oras sa hotel, naka-itinerary yan Imposibleng hindi niya tinignan yung kanyang itinerary kung ano ang susunod na agenda. Di ba? Photo ops, pinaka-importante yan. Sige, sabihin natin, totoo yung sinasabi ni Claring. Na naroon si Marcos sa extended bilateral meeting ng UN o ng United Nations. Iniwan niya. Yung taga-ASEAN Summit, iniwan niya.
Ganyan kababa ang tingin niya sa mga taga-ASEAN leader, mga kababayan? Ha? Tinatabla niya na yung ASEAN, ha? Na kinabibilangan niya at nagsusumipsip siya sa mga taga-United Nations. Ganun ba yon, Clareng? Di ba? Nagkataon lang po nung sila'y nagkaroon ng photo ops, ang Pangulo ay nasa extended bilateral meeting pa with United Nations, paliwanag ni Castro. Hanggang dyan lang po tayo. Ito na po yung video, mga kababayan. Total, sinabi niya na hindi, kasi dumalo siya sa sa extended bilateral meeting ng United Nations. Nagsumbong na naman itong si Bongbong Marcos. Isinumbong niya na naman yung China. Ito po yung video kung paano po siya tratuhin ni Trump, mga kababayan. Kabastos-bastos ho talaga, mga kababayan. Hindi ho siya pinansin, tinabla. Tinabla po siya ni Trump. Maikli lang po itong video na to. Panoorin po natin. Ito na ho. Nakita nyo na kung paano tratuhin si Marcos. Tinignan na lang siya ni Trump. Okay. Hindi man lang siya kinalabit, mga kababayan. Samantala, yung mga katabi ni Trump, yung mga dinaanan niya, kasi parang galing siya sa kabilang dako Tapos papunta siya roon sa pinakalugar niya kung saan siya tatayo. Lahat naman po kinalabit ni Trump Kinamayan niya Pati yung katabi ni Marcos Kinalabit niya, maano ba namang ilagpasan niya lang. Isang tao lang ang pagitan. Lagpasan niya lang yung katabi ni Marcos. Talabitin niya si Marcos para, siyempre, respeto. Kamusta? Kamustahan lang ba? Diba? Pero wala ho, mga Wala. Hindi po kasi ginagalang ni Trump si Marcos. Dahil nga sa napakalalang nangyari po ngayon sa bansa natin. Naging kahiya-hiya lamang po, mga kababayan, ang pagdalo ni Bongbong Marcos sa ASEAN Summit. Naging kahiya-hiya lang. Hindi na nga siya pumunta sa ASEAN Summit kasi parang hindi siya welcome doon at di umano, pinagchismisan ng mga media yung bracelet ni Lisa, kaya naunsami yung ali. Di umano naunsami, lumayas. Iniwan nila yung summit, yung ASEAN Summit. Lumipat sila ngayon sa United Nations, mga kababayan, na extended bilateral meeting. Ganun din lang nangyari. Hindi rin ho siya halos pinansin. Kawawa naman yung bangag na presidente natin, mga kababayan. Pinagpapasap, kahit para siyang bola na gumugulong kusa sa magkabilang panig para mapansin at damputin siya. Pero wala pa pong dumadampot sa kanya. Mga kababayan, malayong-malayo po sa dating Pangulong Duterte na, alam mo yon, pinagkakaguluhan po. Welcome po siya sa lahat ng leader. Kinakamusta ho siya. Ginagalang, nirespeto po ang dating Pangulong Duterte. Higit sa lahat, kinatatakutan din po. Kasama po sa mga kilala na mga leader buhat sa malalaking bansa sa isang magazine. Ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Ganyan natin maipagmalaki ang ating pagka-Pilipino noong panahon ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero ngayon, wala na po, mga kababayan. Yung mismong leader nga natin sa ASEAN Summit, parang tinabla siya. Pinagchismisan pa yung bracelet di umano ng asawa niya. Sabi-sabi lang naman yan.
bagay, kahit sabi-sabi lang, mga kababayan, posibleng totoo yan. Kasi, di umano, mga media, yung nag-chismis lang. O kaya, hindi kaya yun ang dahilan. Sa ako hindi ko sinisigurado, pero maaaring yun po ang dahilan eh. Kaya nilayasan yung ASEAN Summit, kaya hindi napasama sa photo ops. Lipat na lang tayo sa extended bilateral meeting ng United Nations, baka sakali doon. Makakuha tayo ng tulong na sa ginagawa sa atin ng China. Nagsumbong na naman doon si Junior. Hindi man po siya pinansin ni Trump. Tinablaban po siya, mga kababayan. Magkabila. Hindi pinansin, nakakahiya. Pangit ng turing kay Junior, mga kababayan, nakakahiya na ho. Sige lang, tiis-tiis lang, mga kababayan, at matatapos din yan. Relax lang kayo, matatapos din yan. Para saan ba naman? Bababa at bababa din yan, mga kababayan. Babawi na lang ho tayo kay BP Inday Sara. Yan. Sigurado, magiging isang magaling na leader yan. BP Inday Sara, igagalang yan. Re-respetuhin yan ng mga malalaking bansa di hamak sa atin. Di katulad ngayon, ano nangyari? Diba wala? Kahiya-hiya nga eh. O ito pa isang balita. Tungkol po ito kay Gutesa, mga kababayan. Kung noon, tayo ang nagsisigaw, nag-iingay na bakit hindi nyo inalagaan si Gutesa? Bakit hindi nyo pinaniwalaan yung testimonya niya nung siya ay nariyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Bakit nag-aalinlangan kayo? Hindi nyo pinaniwalaan, kasama ang palad. Pinaratangan nyo pang gawa-gawa niya lang yung sinasabi niya, samantalang nanumpa siya. Ngayon tuloy na hindi na mahagilap si Gutesa, pilit nilang pinaghahanap, mga kababayan. Aba, kung ako si Gutesa, hindi na ako sisipot. Gayong sa unang pagkakataon pa lang, pinagdadahan nyo na ako eh. Baka kung sakasakaling pagbigyan ko kayo, pagkipagkita ko sa inyo, delikado buhay ko. Eto po, hinahanap na siya. Si Gutesa, hinahanap na po. Hindi po natin alam kung ano pakay nila. Nasaan si Gutesa? Ayan. Humiling na ng tulong si Senate President Pro Tempore Peng Lacson kina Senator Rodante Marcoleta, dating Kongresista Mike Defensor, at maging ang Manila Regional Trial Court upang mahanap si Orly Gutesa, ang dating security aide na tumestigo sa investigasyon sa maanumalyang flood control project. Ayan na, hinahanap na. So ano kaya kailangan nila? Magbubukas na ba ulit ang pagdinig? Mga kababayan, magbubukas na ba ulit ang Senate Blue Ribbon Committee o baka naman iba ang pakay nila kay Gutesa? Nako, magunos dili kayo. Kung iba ang pakay nyo kay Gutesa, baka samain kayo. Sana kung pagdinig lang, okay lang yun. Posible rin umanong hingan ng tulong ang Marines kung nasaan ang dating nagserbisyo si Gutesa. Ngayon tanong kung kumanta yung kanyang mga kapwa Marines noon. Yung mga kasamahan niyang Marines. No? Kasi nabanggit nga naman ni Gutesa na mayroon siyang mga katropa pa na mga Marines. Mga kilala na maaaring magprotekta sa kanya. Hihingi din daw po sila ng tulong sa Marines. Pakantahin nila ang Marines kung nasaan si Gutesa. Naku, malabo yung iniisip nyo na yan. Hindi nyo makikita. Ba't di nyo gamitin yung intelligent fund ni Bongbong Marcos? Bilyon-bilyon ang intelligent fund niya na. Ngayon, nagpapadagdag nga siya eh.
yung kanyang Intel, yung kanyang Intel fund at saka confidential fund, suma total, 10 billion mahigit. Doon na lang sa Intel fund. Ba't di gamitin ni Bongbong Marcos yung kanyang sariling Intel fund? Malaki yan para mahanap si Gutesa. Tapos ngayon, umihingi kayo ng tulong kay Rodante Marcoleta na pinagdudahan nyo pa nga si Marcoleta. Pati yung pinirma, yung papel na hawak ni Gutesa, pinagdudahan ninyo kung talaga bang pinirmahan nyo ng abogado. Pati Marines, idadabay nyo pa. Malabong kumanta yan. Di ba? Mga kababayan, nako, sana, siputin sila ni Gutesa. Ito pa, paliwanag ni Lacson, hindi na matuntun si Gutesa sa kanyang registered address. Kahit naman siguro ako pwedeng mamiligro buhay ko madadamay pa pamilya ko. Iiwan ko talaga yung bahay ko. Magtatago ako kung kinakailangan. Importante, nasabi ko na, yung naging trabaho ko noon sa grupo ni Saldico, na mali-maletang pera ang ibinabagsak sa isang condo unit at sa Aguado, na di umano'y ang tumatanggap ng mga maleta na yon, si Saldico at si Romualdez. Tama na yun. Yun ang gamitin yung basihan, yung testimonya ko. Parang ganun lang. Kung ako si Gutesa, tama yung ginagawa nga ni Gutesa. Laylo ka muna, sir. Iba po ang kalaban iba po ang hindi naman po, huwag natin sabihin turing kalaban. Iba po sa panahon ngayon. Yan na lang, mas maganda yan. Iba po ang panahon ngayon. Mahirap na kayo itong nagmamagandang loob para makatulong sa investigasyon, baka kayo pa po ang mapahamak. Ito pa, maliwanag naman na Di ba? Maliwanag naman na, mga kababayan, yung naging statement ni Gutesa, maliwanag na yun. Di na kinakailangan pang hanapin pa si Gutesa, okay na yun. Pinangalanan niya na si Martin, pinangalanan niya na si Saldico. Pag lumutang niya si Gutesa, ganun din naman ang sasabihin niya. Parehas lang. Di yun na lang yung una niya sinabi. Di ba? Ngayon, pag di siya makita, I appreciate na lang namin, i-appreciate na lang namin yung kanyang sinumpaang salaysay on its face value ayon kay Lacson. Yan naman pala Huwag niyo nang hanapin. Yung sinabi niya na lang sa Senate Blue Ribbon Committee, ang inyong gamitin, nariyan naman yun recorded naman yung pagdinig sa Senado Yun na. Kung makita nyo man siya, ganun din ang sasabihin niya, pare-parehas lang. Maghikayat na lang kayo, Senator Peng Lacson, Maghikayat na lang kayo na yung iba pang mga naging kasama noon ni Gutesa bilang security aid ni Saldico, malamang meron pa yan. Maghikayat na lang kayo na lumutang din sila. Kung gaano katotoo itong sinasabi ni Gutesa, pagkumparahin ninyo. Yan. Huwag naman yung gagaya kay Risa Hontiveros kayo, na gagawa-gawa kayo ng tawag nito, resource person, na ang sasabihin sang-ayon lang sa inyo. Yung totoo talaga, yung kapanipaniwala, hindi yung mag-ala Risa Hontiveros kayo, magbayad kayo ng mga resource person para sirain ang naging salaysay ni Gutesa. Dapat yung totoo lang. Kasi kapag ka naghanap kayo ng ibang resource person at iba ang magiging salaysay niya, hindi katulad nung kay Gutesa, wala na. Meron na kayong ipinagtatanggol niyan. Walang iba, kundi yung pinangalanan ni Gutesa. Gusto niyong i-secure para hindi makalaboso, lalong-lalo na yung dalawang mambabatas na nabanggit ni Gutesa. Hindi naman namin sinasabi na dapat ayon din sa kagustuhan namin, kundi doon lang tayo sa totoo.
yung totoong kasama talaga ni Gutesa. Sana may lumutang pa at dumulog ulit sa tanggapan ni Senator Rodante Marcoleta na mag-ala Gutesa din. Umarap din ulit sa Senado at magsalaysay katulad ng pagsalaysay ni Gutesa para matapos na po itong maanumalyang flood control project, mga kababayan, at makasuhan na ang dapat kasuhan. Di ba? Lalo na yung mga pinangalanan. Di ba? Ayos. So hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.